Medyo late po eh. Pagpasensya nyo na po. Galing po ako sa meeting ng National Task Force. Medyo mahaba ho ang meeting ngayon. Umabot po ng mga ilang oras po ba yon? Almost, I think mga 8 hours po yung meeting. At marami hong pinag-usapan po ngayon tungkol po dito sa COVID po. Ay, Ana, thank you. Maraming salamat at nauna ka. Okay, maraming salamat. Ngayon, ang topic natin for tonight, yun hubang bawat Pilipino na involved po dito sa COVID po, ready na hubang pumasok. Ang workplace huba nyo ay ready na. Yan, si Ronnie. Si Ronnie po ay akin hong secretary po yan. Tapos marami rin po ang pasyente. So, unang tinatanong natin, kasi May 15 po yung decision kung meron ho ba tayong meron ho bang ECQ. So, i-define po natin uli. Maganda po itong definition na to. Pag sinabi po natin kasing ECQ, yung Enhanced Community Quarantine, yan ho ay akin or similar to a total lockdown with hard borders. Yan po ibig sabihin yan. Magandang gabi po. Now, in this scenario, yung strict home quarantine ay para sa lahat ho ng households. It will be implemented, then ang transportation isususpend. Ang provision ho for food and essential health services will also be regulated. And there will be a heightened presence of military and other uniformed personnel. Yan po yung sinasabi natin. Now, yun naman hong tinatawag nating GCQ, ay tinatawag na General Community Quarantine. It means naman that the movement of people is largely limited to accessing basic necessities and work, while uniformed personnel are still present and quarantine officers po nandyan po. Now, today, mapapansin nyo sa social media at maging sa Viber, marami po ang nagtatanong kung mag-i-ECQ na ba or tayo po ay mag-GCQ. Marami po ang gusto, 70%, na i-extend pa. Okay? Yun naman hong 30%, yun po gusto nila mag-GCQ na at mag-return to work. So, depende ho sa vantage point ninyo kung ano po ang gusto ninyo. Kaya ang tanong ko ho niya, napakasimple, are you ready? So, mag-uumpisa muna yan sa personal mong preparedness. Di ba po? So, yun ang personal. Kasi kahit kunyari, sabihin ho ng IATF o ng presidente, ready na tayo mag-GCQ. Kung hindi ka pa ready, hindi ka papasok. Kunyari ako, personal ko, kunyari, dineclare na po sa May 15 na GCQ na. So, pwede na kami pumasok kasi health worker po ako eh. Tama po ba yun? So, papasok po ako. Pero, tinatansya ko ang sarili ko, am I ready? Ready na po ba yung mga protective mechanisms ko? Kunyari, yung face mask ko po, yung alcohol, everything. Ready na po ba ako? That's the important question. Is my family ready as well? Na pagpasok ko sa bahay, siyempre meron ho akong anak na may asawa po ako na nasa corporate world din. So dati-dati, sabay kaming papasok niyan. Nagkataon pala, pwede sa kanya ang work from home. So ako, hindi ako pwedeng work from home kasi I see patients po kasi na kailangan mong tingnan na personal basis po. So, malamang papasok po ako. But am I ready? Am I ready po, mga kaibigan? Doon po sa sinasabi ko pong preparedness ko. Okay. Now, titingnan ko ngayon yung family muna. Okay. Emotionally, parang hindi pa ako ready. I'll tell you mamaya. So, siyempre, yung una kong isipin, yung panganay kong anak na may asawa. Si Pia yung kanyang sweetheart. Buti na lang pala kinasal si Micah at si Pia, yung panganay kong anak na MBA. Magandang lalaki yung Bukal board member po, si Michael Lianchon sa 1st District na Mindoro. Ang tanong ko, mamaya didiscuss ko yung locally stranded individuals. Pero kahintulad ho siya kasi nandito siya for 2 months, then liliban ho siya ng Batangas sa punta na Mindoro. Maraming similarly situated dyan. Ang tawag dyan, locally stranded individuals. 6,800 dyan.
So, paano na yung magiging guidelines po niyan? Yan ho ang question dyan. Okay? Ngayon, yung pangalawa ko namang anak, doktora ho yun. So, meron siyang job while waiting for the residency. So, meron din ho siyang job. And then, yung anak ko namang bunso, meron naman po, magko-completion siya ng internship niya. At siya naman po ay kukuha ng board exam sa September. So, life will move on. Kaya lang, iniisip ng isang magulang na tulad ko, ay yung security and safety ng mga anak ko. Pero nagkataon ho, ang inyong lingkod ay middle class na pwede pa. Pero kunyari, ikaw si Juan de la Cruz na ikaw ay arawan at nakadepende ka doon sa kikitain. Talaga minsan kapit ka sa patalim na papasok despite na hindi ka pa emotionally prepared, hindi ka pa financially prepared doon. Pero dama mo rin sa bawat organization, kahit sabihong mayaman or CEO ka, kailangan pa rin na magtrabaho yung CEO kasi kung hindi, malulugi yung kumpanya and then meron siyang far-reaching implications sa kanyang mga tauhan. Kung pansarili lang, okay lang. Pero nabubuhay din ng tao because of other people. Kaya yun ang dinidesisyonan mo eh. So, I hope na intindihan nyo yun. Ngayon, ang second kong tanong, is the workplace ready? So, kanina, may tumawag sa akin na kung ready na daw pumasok. Sinabi ko, tinanong ko, ready na po ba yung elevator po natin? Ready na po ba yung, malinis na po ba yung hospital? Marami akong tinatanong po eh. Paano po ang senaryo? Mag-iipon-ipon ho ba sa waiting area na may social distancing? Paano po ba ang setup? Kumbaga marami kang questions regarding the workplace. Ngayon, kaya ko po sinasabi sa inyo, because my wife is a senior advisor po of a corporation. And hindi ho siya basta-basta, dahil senior siya at officer po siya ng Philippine College of Occupational Medicine. Isa ho siya sa bumabalangkas ho ng guidelines. E di siyempre, ex-girlfriend mo yon, di nalalaman mo ang preparedness. Kung binabalangkas pa lang ang guidelines, tapos May 15 na, May 7 na ho ngayon, para sa buong sila ready kasi multinational po sila. Pero paano na po yung medium at saka small scale industry? Ready pa po sila? These are questions na mahirap sagutin eh. Na kahit ready ka, yung individual preparedness mo ay okay. And then you take it also from a different vantage point. Ano po yung vantage point? Dati may pelikula yan eh. Na iba't iba ang ending, depende kung ano iniisip mo. For example, ito kunyaring card na to. Ang tingin ko ho, iba sa takita nyo. Ito yon, iba ho yan. So, iba rin ho yung nakatingin dito, iba rin ho yan. So, depende sa vantage point. Bigyan ko kayo example. Si Donald Trump po, ang gusto niya buksan na po yung economy. Pero yung kanyang healthcare advisors po, ito po, pinrint ko yan. President Trump rejects guidelines. So, well, di ba dapat ang nagdi-dictate sa atin ay dalawang bagay. The reduction of the viral spread at saka yung healthcare capacity. Now, saan nanggagaling ho si President Donald Trump? Dahil siya ay businessman, pagka hindi nyo na inopen ng business, mayroong far-reaching implications sa ekonomiya yan, lalo na Amerika. Number 1 ho yan sa buong mundo. And then may effect din po yan, mga kaibigan, sa kanyang election bid ho sa November. Kasi kung pangit ho at nag-recession, sigurado pong matatalo po siya ngayon. Kasi like in Korea, nanalo ho si Prime Minister Moon by a landslide. Landslide ho ang panalo ho ng Prime Minister ng Korea. So ang ibig ko sabihin, nagdi-dictate ho yung performance po ng pag-handle nyo ng epidemic ho sa election. So ibang vantage point ho na sinasabi ko po. Ang vantage point ho na sinasabi ko, iba. Ngayon, kung akong tatanungin nyo bilang doktor, iba ang vantage point ko kasi doktor po ako eh. Ang vantage point ko ay dun po ho sa epidemic curve na ang axis na yan, ang vertical niyan ay yung spread ng virus. Tapos yun naman pong pangalawa, yung healthcare capacity. So pagka bumulusok ho yun, ang gagawin ho ng mga countries, kung hindi kayo maaga nagsimula, hindi kayo nag-healthcare capacity kagad, lockdown ka. Para you buy time during the lockdown to build your healthcare capacity.
yung testing center, quarantine areas, prepare mo yung hospital. And therefore, bababa yung viral spread. Kulong kayo sa bahay eh. So, ibig sabihin, walang spread kasi habang tumataas naman yung capacity ng healthcare mo, dadapa ngayon yung virus, magka-crash. Yun ang sinasabing flatten the curve. So, nangyari niyan sa Amerika, hindi nila pinigil ho yun, or even sa Italy. So, nagulat sila. Biglang bulusok, densely populated sila. Tapos, maraming matatandang pasyente sa Italy. Kasi, I think second siya. Second sa oldest in Europe. O, hindi siya nakapag-prepare. So, ang dami nangyari. Ngayon, iba ho ang sitwasyon natin. Pero mas mayamang bansa yun, tayo mahirap. Kaya ang laki po mga kaibigan ng pressure sa atin na magbukas po ng tindahan. Yun ho ang aking analogy niyan. Magbubukas na ba yung tindahan natin? Alright. Ang aking po tingin mga kaibigan ay ganito. Ngayon nga pala nag-Twitter po ako at ang sinabi po ng magaling po nating secretary ng Interior and Local Government. Ito ho sasabihin ko sa inyo, hanga po ako dito. Si Secretary Eduardo Año. Napakalamig po at napakadesente. Pero mabagsik ho to pag nagsalita. Isa ho to sa hinahangaan kong cabinet member. At pag nag-text ho kayo dyan, sinasagot po. Alam nyo ho, ang dami po ako idolo maliban kay Secretary Galvez. Ito ho sa mga hinahangaan ko. At ako tingin ko maswerte po tayo rito. Ngayon, ano nakalagay sa Twitter? About 5 minutes ago, report ho ni Joseph Morong sa GMA News. Yun daw mga mag-ECQ pa ay Albay, Zamboanga, Rizal, Cebu, at saka, yan. Yung mga areas na yan, kasi high risk yan, naka-red po yan dun sa mapa. Kung titingnan ho nyo yung NCOV PH natin, naka-red dyan. Pag red ho yan, di ba sabi natin, pag naka-red ho yan, yan, red. Ibig sabihin, ECQ yan. Pag ho kayo yellow, yan. Yan ho, GCQ yan. Yan ang mga areas na yan. Yan ho ang ating color coding na sinunod naman na ating payo. Tapos yung may pag-asa mag-ECQ at saka GCQ dahil gumaganda daw yung kanilang doubling time at saka yung viral spread ay San Juan. Yan, mga taga San Juan, Valenzuela at Quezon Province. So, yan ho yung mga may pag-asa. Though, hindi pa natin alam kung kailan a-announce pero base po sa history ng presidente, usually ho yan ay 1 week before or 5 days before. Kasi yung huli po, if I'm not mistaken, April 25 po niya in-announce ho yun. Yun po ay April 25 o bago mag-April 30. So, in-announce niya yun. So, tinataya natin dahil sa saligang batas kasi, mandato po ang presidente magsalita sa Congress every Monday. So, pag Monday po, according to the calendar, May 11 po, maaaring may marinig tayo or May 13. So, di ba, based on history ng mga announcement ng Pangulo, usually May 5 po, 5 days before or 7 days before. So, ganun po yung tinataya natin. Mamaya ho, rerepasuhin pa natin. Kaya kung inumpisahan ko na yun, are you ready for work? Personal. Is your family ready for work? Now, if ready na kayo, I'm sure alam nyo na yung ibig sabihin nun. Papasok ka na ngayon. Now, is your workplace ready? Yun ang isang question. Kasi, pag pumasok ka at nakuha mo yung mikrobyo, iuuwi nyo po sa bahay yon. At alam naman nyo po ang magiging ramifications nun. Maapektuhan yung members of the family nyo. Hindi ho natin gusto mangyari yan. Ako po, sigurista po akong tao. So, maaari po, pag nakita ko yung scenario, ay hindi pa. Kwento ko lang sa inyo, first day ko po sa National Task Force. Alam niyo ho ba, takot ako nung unang araw ko dyan. Si Maikan po ang naghatid. Talaga naman po. Napakaswerte ko naman. Napakalinis po kasi ng Camp Aguinaldo. So, pagpasok mo, sasaluduhan ka, tapos may alcohol ka. Siguro bago ka makarating ho sa opisina namin, naka-5 alcohol ka. Tapos uso pa kasi yung misting nun. Lalabas ka pa, magmi-mist ka. So, pagpasok mo, yan, di papakita mo yung ID mo. Dati wala pang ID. Face value lang muna. Kumbaga parang kung pogi ka, pakakapasok ka. Yan, hindi ho. Joke lang ho yan. Ibig sabihin, sasabihin niyo yung rason. Tapos joke lang po yun ha. Ngayon, may ID ka ngayon na papakita.
Tapos meron sa kotse. Tapos pagpasok nyo dyan, meron na magte-thermal scan sa iyo. Yan, tapos alcohol. Tapos titigil, titingnan uli yung kotse mo. Yan, alcohol uli. Tapos liligo ka ng isa, pagpasok mo doon, lilimpihin yung sapatos mo, may apakan ka. Dati may misting pa yan. Tapos pipirma ka, mag-alcohol ka uli, tapos magte-thermal scan ka. Dadaan ka pa ng CR, magsi-CR ka, di mag-alcohol ka uli, maghuhugas ka ng kamay. Pagpasok mo doon sa opisina mo, mag-alcohol ka uli. So dapat obsessive-compulsive po kayong mga kaibigan sa pag-alcohol. So ang ingat ko ho noon, pagdating ko ng bahay, nagkataon ho, dun ho sa baba kong bahay, hindi, atin lang naman ho, no? So may maliit akong basketball court doon, naglalaro ako doon. So si Dr. Roy Gonzales, magaling din mag-basketball dyan. Si Commissioner Ramon Fernandez, at saka si Oka Tibayan, mga ano ko yan, mga kaibigan. Ngayon, iniisip ko na ho na dapat meron ako doon maliit ho na dalawa ho doon yung bathroom ko para pagka nag-basketball ka, liligo ka na din doon. Tapos may driver ka. So parang may nakuha nyo. Yung Kuban Center, idea natin ho yan dati na tinupad naman. Pero naisip din nila rin kasi sundalo din sila. Nagkataon para yung idea. So pagpasok ko ng bahay, nandyan na ho yung mga gamit. Tapos may plastic na. Iwan nyo lahat yung sapatos yung luma. Alright. Yan. Tapos, liligo ka doon. 30 minutes ka talaga. Tapos, liligo ka. Dire-diretso ka sa kwarto mo. Tapos, paglabas mo, nakamaso ako kahit sa bahay ho. Kasi ako lumabas eh. So, ayaw ko sila mahawahan. So, ganun ho araw-araw ang buhay ko. Tapos, nandito ako sa kwarto ng anak ko si Jolo. Magandang lalaki yung anak ko yan, si Jolo. Si Jos King Oliver. Kaya yan Jos King. Kasi pinanganak yan December 26. Jesus the King. Kaya Jos King. Kasi gusto kong palayaw niyan, Jolo. So, pinilit natin, Jos King. Si Micah naman, Michael Anthony. Gusto kong name George Mikan, player ng basketball ho yun ng 1955. Si George Mikan ng LA Lakers. Kaya unique ho ang name niyan. Kung may makikita kayong pangalang Mikan, wala ho. Siya lang. M-I-K-A-N. Mikhail Anton. Pero Michael Anthony ang pangalan niya. Tapos si Ivana naman, Ivana Bianca. Kasi maputi yan ng bata kaya Ivana. So Vana ang name niya. Ang pangalan ng asawa ko, Margaret. Okay, so nakita niyo naman siguro yung mga pictures. Kami, nagkataon po na biyayaan ho. May dugong artista ho yung misis ko. Kaya yun lang ho nakayanan namin. Pasensya na. Joke lang po. Okay, ano ho ang datos natin ho? Ito ho sa may analysis akong bago. Sasabihin ko sa inyo. 10,343. Ito ho, 339 po yung cases. Ito ho yung magkakaroon ho tayo ng diferensya rito. Kasi pag ang cases natin dati ho, bumibilang lang ng 150, 200. Ngayon po, alcohol sanitizer, mahal nga po. Medyo marami ngayon. Tapos ang recovery natin, okay naman, 112. Pero ang namatay, 27, 685 ang total. Pero ano ang bagong balita? Okay, ito ang bagong balita. Ang number 1 na po, sa 339 cases na bago, hinimay po yan. Ang Cebu, 255 to Cebu City. So 61% na po. 61%. Thank you po. Maganda daw po yung ex-girlfriend ko. Maraming salamat po. Salamat po. Si Basha po yun. Okay. So ang Region 7 na po ang number 1 po. At ang National Capital Region ay about 30%. Ang others po, rest of the world na po, 7%. So, dalawa po ang pinanggagalingan. Mga kaibigan, napatawa ko ba kayo? Okay, Cebu. Ngayon, ang analysis ko ganito. Siguro, kailangan i-disaggregate ninyo yung National Capital Region na which of these particular cities ang pwede nating i-ease ang lockdown. Yun ho siguro ang pwedeng sweet spot. Yun ang tinatawag na sweet spot. Ano ibig sabihin ng sweet spot? Di ba pag nagtitimpla kayo ng kape, ayaw nyo masyadong matamis at ayaw rin naman yung mapait. So hahanap kayo ng sweet spot na tinatawag. Opo, miski sa basketball, hahanap ka ng sweet spot mo na makakashoot ka. Like for example, si kaibigan ko si Oka Tibayan, ang sweet spot niyan ay 3-point shot area.
Simon Fernandez naman ay yung elegant shot dun ho lang sa mga baseline o dun ho sa ano, yan ho. So, yun ho, sweet spot. Ang sweet spot, yan ang hinahanap natin na may kompormiso ka na safe ang mga tao at the same time, pwede mo na pong luwagan ho ekonomiya para naman ho makahinga-hinga ng konti. Pero tandaan nyo, pag prematurely po natin nirelease ang lockdown, may posibilidad po magkaroon tayo ng second surge na nangyari ho yan sa Japan, nangyari din po sa Singapore. Kaya yan ho ang mga sinasabi ko. So, ang iniingatan natin mga kaibigan ay yung viral spread. Kasi ho, pag nagbukas na tayo, ngayon pa lang ho, nakikita natin yung social distancing, hindi ho maayos eh. Ang nagdidictate ho ng buhay natin yung virus. Hindi ho tayo ang nagdidictate ho sa buhay natin. Ang virus po ang nagdidictate. Pag nagkasakit ka, hindi ka papasok eh. Kung ang workplace mo na-infect, di sarado yon. Sino nagdidictate? Sino nagpasara ho ng ekonomiya ng buong mundo? Di ba po? Virus po yon. O, ang healthcare capacity ba natin ayos pa? Medyo hindi pa ho. Yan ang bago ho nating term. Ano ba ang sweet spot mo sa basketball? Bank shot po. Alam nyo po ba, master ko yung bank shot. Hindi naman ho sa pagmamayabang po. Mga 70 to 80% ng accuracy ko po dyan. Kasi lagi ko pong pinapractice yan eh. Akala nila nagbabasketball. Nagpractice. Hindi, wala akong kondisyon eh. Pero hindi nila alam, nagpractice na ako sa bahay noon. Tumitira na ako ng mga 200 shots. Tapos, huwag na pasok. Tapos, magugulat sila. Medyo parang insayado ka. Swerte lang, ganyan. Yan yung mga false humility. Di ba? Yung mga ganyan. So, kunyari, hindi ka insayado. Hindi, wala. Busy ako eh. Daming pasyente. Hindi. Tapos, nakakashoot ka. Sabi, galing mo, Dok. Hindi, okay lang yan. Pero hindi nila alam, nagpa-practice ako araw-araw. Nagja-jogging na ako. Siyempre, para diado ka ng konti. Ano pa yung third nating binabantayan? Yung mga doktor, okay ba ang mga hospital nyo? Yan. Yan sinasabi ko sa inyo. Okay. Pang-apat, ang workplace nyo ba? Okay. Yan ang inaatupag ko ni ex-girlfriend ko, yung workplace nila. Tsaka yung guidelines ng Pilipinas, tumutulong mo siya doon. Di ba? And then, eskwela. Yan. Yun pa lang mga anak kong kanina si Jolo over po. Doc, alam na po ba niyo ang basketball story mo? Oo. Alam na nila yung story ko sa basketball. Yan. Sugatan ako dyan eh. Meron akong ikikwento sa inyo tungkol dyan sa basketball na yan. Okay. Ngayon, si Jolo po, magkukuha na po sila ng board exam. Narinig ko over the table na, kukuha na, mag-aaral na sila. So, ganun ho mangyayari ngayon. Yan. Ready na pala sila. So, eskwela. September yung iba. Yun hong mga overseas contract workers natin, mahal na mahal natin yan. Mukhang si George Mikan, kilala mo ha? Oo, siyempre, basketball addict talaga ako. Yan ho, kaya kung makikita nyo, medyo fit pa ho tayo because I play basketball po for a long time. 53 years old ako nung tumigil ng paglalaro, 54. Pwede pa ho ako maglaro ngayon, I tell you. Oo. Communities, ito yung problema natin. Parang yung communities natin, hindi pa fully educated. May handicap nga dahil sarado ABS-CBN. Yan ay isang source natin sa information. Tapos ang iba nating kababayan natin ay hindi pa fully engaged pa sila. At hindi pa rin din sila empowered. So, Doc, okay lang ba ituloy ang review ng board? Ay, mag-review kayo anytime. Gagawin yan kasi hindi po pwede maantala yan. Sabi ko sa kanila, maraming way ngayon mag-review. Pwede ngang online eh. Kaya mag-aral na ho kayo kasi malay nyo, mag-declare kagad. Nung panahon namin, nung 1986, kala namin di magbo-board exam kasi EDSA revolution noon eh. February 1986. Biglang nag-board exam din, June. So kami yung unang mga doktor na pumasa under the Cory administration. Ready kami. Di ba? So medyo pinalad ho ng gising ho yung inyong lingkod. Naalala ko yung daddy ko ho noon. Daddy ko ho, Judge ho eh. Naalala ko ho yun. Araw. Doon pa ho kami nakatira sa Malak sa Masambong. Di lumabas, physician exam sa Ulandiario. Baba siya ng jeep kasi uwi siya ng Batangas eh. Kasi daddy ko lawyer.
Di pag-uwi, Tony. Oh, ito, pumasa ka. Halika. O sige, yan o, Liachon. Oh, pumasa din si Margie. Puro papuntang Mindoro. Ay nako, ikikwento ho yun. Ikikwento ho yun kasi makwento ho si nanay ko eh. Okay, so natapos na ho tayo dyan sa restrictions na yan. Ngayon, ikikwento ko sa inyo yung mga nangyari ngayon sa araw na to na related ho sa mga makikita nyong headlines po. So, ang kinikwento ko sa inyo stories behind the headlines, no? O yung DOH data, in-explain ko na baka po yan ang ating panghawakan at i-disaggregate na natin. Opo, doon ako nakatira sa may Malac, Masambong, doon sa Michiana College. Yung IATF updates, so, di ba nasabi ko na sa inyo yung 12 guidelines. Mamaya po o bukas, inayos po namin ng graphics po yun para ma-share nyo pa yung 12 proposed plan. Para i-share nyo na i-share hanggat makarating po sa inyong local government unit. Okay, huwag niyong kakalimutan yan. Tapos, gusto ko naman i-discuss sa inyo, meron ho ba sa inyo locally stranded individuals? Kunyari, the time ng lockdown ng March 15, nandun ho kayo, let's say sa Baguio, pero nakatira ho kayo sa Maynila. Alright. Alright, meron ho bang ganon? Si Antonio Liachon po ay aking tito, kapatid ng daddy ko. Nagtatrabaho sa Register of Deeds. So, alright. Okay. So, ang tawag ho doon, sino yung mga locally stranded individuals? Sila maari pong Pilipino, or maaring foreign nationals, or sila po ay overseas contract workers, or yung katulad ng anak ko na nandito, tapos nagtatrabaho, let's say sila sa ibang lugar. Ang mangyayari po niyan, meron hong task force ho yan, na Department of Health, DILG, at saka Transportation. Door-to-door ho yung ihahatid. Door-to-door. Ang ibig sabihin, kukuha po kayo ng authority to transport or transport authority at saka medical certificate dun ho sa inyong mayor or municipality. So nakalista na ho yun. Tapos kung nasan ho kayo, let's say pupunta ka na Mindoro, ay dahil naka-lockdown ang let's say ang Quezon City, hindi ko alam kung naka-lockdown, pero gusto mo mag-travel or nag-GCG ka na pala, tapos GCG din yung lilipatan mo, GCQ, lilipat ka, magta-traverse ka ng Batangas, another local government unit yun, tatraverse ka ng Calapan. Kunyari, umuwi ka po sa Pinamalayan. So, door to door yon. Libre ho yan na sasagutin no ng government ho yun. Yun ang narinig ko ho sa usapan. At dapat po, pagdating nyo ho doon, ika-quarantine pa ho kayo, home quarantine na po, subject to the guidelines of the local government unit. Makinig po kayo ha, importante po to. Kunyari sa May 15, dinig GCQ. Tapos nasa isang area kayo, ang tawag sa inyo ay LSI, Locally Stranded Individuals. Ngayon, gusto niyo nang umuwi in your home of residence. And therefore, by law, sa Constitution, you have the freedom to travel. Alright? You have the freedom to travel. So, ta-travel po kayo. Ngayon, kailangan nyo ng authority yan kasi kailangan na hindi kayo merong COVID. Kasi yung pupuntahan nyo, baka mahawahan nyo po. Yun ho ang story niyan. Si Attorney Antonio Liachon, ang kapatid ng daddy ko po, ay lawyer po yan, graduate ng San Beda. So, yan ho, itito ko. Almost kapangalan ko. Yan. So, ganun po yun. Kunyari, Makati to Antipolo. Ganun po yun. Kasi magtatraverse po kayo ng local government unit eh. Pero, I think yung sa malayuan lang yun. Kunyari, you work, let's say, in Makati Antipolo, baka parang ID lang. Let's say ako, Quezon City ho ako. Kunyari, may ID ako ng doktor. So, pwede naman ho ako siguro. Diba? Yun ang ibig ko sabihin. Locally Stranded Individuals or LSI. Okay. So, ano pa i-discuss natin? Tinatanong ng mga kasama ko na mga ekonomista na gusto na nga talaga nila. Pero, siyempre, gusto nila din yung healthcare profile natin. Pero marami akong kaibigan, kahit ekonomista, ang gusto nilang sundin yung health system.
Okay. Sama ng signal. Pasensya na po. Pasensya na po. Naririnig niyo po ba? Hindi ko yata na-on ho yung yung wifi. Tapos so may memo. Ganito ho katindi ang government natin ngayon. May memo ho na nilabas ang Executive Secretary Salvador Medialdea na kailangan po bawat ahensya magko-contribute po ng 100 personnel para sa mega swab. Ite-train po sila mga kaibigan. Ite-train sila pati yung transport nila sa guto. So ito po yung official memo mga kaibigan. Watching from Lebanon pa isa, Mandaluyong, yung Batangas, Mindoro, LSI. Okay. O ito po yung memo. This refers to the letter dated May 3 from Secretary Carlito Galvez, implementer, declared national policy against COVID-19, requesting for assistance in providing personnel that may be assigned to the 4 mega swab centers in the Philippines. Yung mega swab nating centers, nabanggit ko na po yan, sa Roas Boulevard, merong isa, sa Taguig, meron po isa, Philippine Arena, meron pa po, at saka Mall of Asia po. Ngayon, dahil gusto na natin maging operational yan, kailangan lagyan ho natin ng mga human resources. Tandaan nyo, any project management will need 3 things, human resources, processes, infrastructure. Hindi naman ho tayo pwede po na meron tayong infrastructure, wala naman pong tao. Oo, gets out of a second but returns your voice very clear. Thank you po. Now, the above mentioned personnel shall be given the necessary trainings. May protective medical equipment, merong accommodation, may food, may transportation to and from the mega swabbing centers, and they shall be granted COVID-19 hazard pay and special risk allowance under AO 2528-2020, signed by the Executive Secretary Salvador Medialdea. So ganun ho ang support ho ng atin pong para ho dito. Kasi ang saving grace natin po mga kaibigan ay yung testing center natin. Kasi ang hirap naman ho lumabas. Kunyari lalabas ka, inubo ka. Alangan naman sa hospital ka pa magpaswab, baka mahawa ka pa doon. Kung meron tayong mga testing center na pwede, o inubo ka na, tawag ka sa opisina, hindi na ako papasok kasi nagpa-testing ako dyan, ang results ay hindi pa lalabas. Ganun po ang magiging new normal natin. Opo, kunyari, meron kayong sore throat, may lagnat po, ubo. Huwag na ho kayong pumasok sa opisina, makakahawa lang kayo. Tawag po na lang kayo sa office, tapos sabihin nyo, pupunta kayo sa testing center. Tapos, intayin nyo yung results so doon. Yun ho ang responsableng Pilipino. Yun ang new normal Pilipino. Dapat to, maging responsable kayo. Ngayon, kung wala ho yun, tinan nyo ang mangyayari. Dediretso kayo sa ospital. At kung inuubo kayo, maghihintay kayo doon, ang daming inuubo at may sakit doon. Either makahawa ka or mahawahan ka. Kaya, try to avoid the hospital if you don't need to go to the hospital. Dati ho, yung hospital ho, malamig ho dyan, di parang mall din yan. Diba? Kaya nangyayari po yun. Kaya, yun ho ang idea natin is to create many testing centers. Ngayon, 23 na po yung hospitals po natin. 23 na po yung mga laboratory centers natin. So, ito po yung mga red areas nga pala, no? Central Luzon, Region 4A, Oriental Mindoro, tsaka Occidental Mindoro, Cebu, yan, Zamboanga, Davao, yan ho yung nasa red area po, no? Tapos, ang magaganda pong ang performance, Valenzuela, Malabon, Nabotas, Pateros. Kaya lang, ang maganda pong performance niyan. Quezon Province, maganda rin ang performance. Ngayon, may bago ho akong sasabihin sa inyo. Okay. Paano po yung asymptomatic na pasyente? O, kayo, tapos meron lang kayong mas at alcohol. Pag nag-symptoms ho kayo, very clear daw ang message. Noy, may dadagdag ho ako. Dati, di ba, natandaan nyo ho yung marami tayong coding. Kunyari, ngayon T3, test, trace, and treat. Dati ho yan, detect, isolate, treat, and reintegrate. DITR. O, tandaan nyo detect. Yan ho swab, RT-PCR, rapid antibody testing. Yan ang ginagamit natin. Gene expert, ginagamit natin pan-diagnose. Ngayon, tapos contact tracing.
tsaka yung apps natin. Yung isolate naman, meron kayong isolation and quarantine area. Tapos treat o home isolation, quarantine facilities, or hospital ninyo. Reintegrate, awareness. Okay. Tinatanong ko, ang Quezon City ba ay yellow or red? Mamaya sabihin ko sa inyo. Susuot ko yung sombrero ko. And then social distancing and safety. Ngayon, may dadagdag ko doon sa code. DITR. May prevent yung una. Yan ho, di ba? Preventive tayo. Pinasok na natin. So, detect. Prevent. National Communication Campaign. Yun, di ba yun ang sinasabi ko sa inyo? Communication in the time of crisis, yan ang pinaka-importante. We want the communities to be empowered, engaged. So, yan. So, DITR dati. Ngayon, dadagdagan yun ng P dito. Tapos yung huli, new normal. So, ang code natin ay prevent, DP, tapos D, detect, isolate, and then treat, then reintegrate, and then new normal. So, yun po ang magiging scenario natin. Now, communication po is our platform. Kanina, during the meeting, tinanong ko na magalang po. Kasi yung team ho namin, meron logistics, may operations, may communication. Sabi ko po, how do you communicate in the midst of noise right now? Kasi ang sinasabi kong noise, maraming negative news. Kasi siyempre, nagugutom tao. Tapos pa, nagkaroon ng handicap na nasara yung ABS-CBN. So how do we cut through the noise of negativity? Meron ho tayo mga makakaliwa na pinafan yung issue para hindi magka-problema. Oh, thank you, Mona Lisa. Yan, nag-note siya, prevent, detect, isolate, treat, reintegrate, and new normal. Yan. Yung new normal na yan, ang timeline niyan, 2 taon. So kung starting today, 2 taon. Bakit po? Kasi po yung bakuna ay mga 2 taon pa ho natin hihintayin yan. So we will wait for that and then be resilient for small outbreaks po or surges po because of the rainy season. Okay, so kanina sinasabi ko, baka we need to arm ourselves. Kaya po, kung makikita nyo, yung aking public page at saka yung aking 2 FB account at saka social media at minsan Instagram, ginagamit ko po yun. Kasi kung lahat tayo ay mag-share, matutulungan natin ang buong Pilipinas in the absence of the traditional mainstream media po. Pero saglit lang ho yan. I think yung ABS-CBN issue ay saglit lang yan. Kasi I think may legalities po yan eh. Huwag ko kayong negative po yan. Tingin ko maayos po yan. Ngayon, paano nyo malelaymanize ho ito? Di dapat infographics. Dapat tumulong po tayo. Alam nyo, hindi ho sa nakikita nyo yung magaganda kong infographics. Akala nyo po akong gumagawa. Hindi po. Meron pong isang tao nagboluntaryo. Ayaw na po niya magpasabi kung sino siya. Itago na lang natin sa pangalan. Pogi po siya eh. Yung picture niya, nakita ko, pogi po. Mabait po siya, matalino. Award-winning po siya. Kaya lang, humble ayaw niya. So siya ang gumagawa ho ng graphics. Ako din ako gumagawa din ng pakonti-konti. Pero siya, dahil busy ako, siya gumagawa, siya rin nagsasuggest. So nakakatulong siya in any way. Para ho, kaya yung sinabi ko sa inyong kagabi, 12-point program natin, for the next, ulitin ko ulit. Bukas ilo-launch namin in graphics. Tapos, i-share niyo po ng i-share. Para maliban doon sa tulong ng government, matulungan din natin ang ibang tao. Okay. Now, ang gagawin natin sa ngayon, mga kaibigan, ay i-discuss ko sa inyo yung tapos na ako doon sa end-to-end, test, trace, treat. Ngayon, tatanong nyo, ilan na ba yung ano ba yung objectives natin for testing? In other countries na successful po, talagang binild up nila yung capacity. Like South Korea, hindi sila nag-lockdown. Alam nyo nangyari? Okay sila. Siguro 400,000 tests ang nagawa nila. Vietnam, ang dami nilang testing size, 600 po. Tapos, ang nagawa nilang test, siguro mga 300 to 400. Zero mortality po sila. Walang namatay. Tayo po sa ngayon, ang ating kapasidad, ang target natin by May 15, dapat 15,000 per day. Ngayon ho, umaatikabo pa lang hong 8,000. So, and then sa May 30, dapat 30,000 na tayo. Pag daw 30,000 ang testing natin per day,
Di sa isang buwan, 1,000,000 halos 'yon. Eh kung magte-testing tayo sa buong marami po 'yan. Okay? So naintindihan niyo po 'yon ang testing natin. So we want to build up capacity at saka yung turnaround. So kung marami po tayong laboratory, yung turnaround po ng results mabilis para ma-manage kaagad natin yung pasyente. Okay, ito po 'yon. 8,000 yung testing capacity goal for today. Ang nagawa lang ho ay 4,725. So, short ho tayo. Habol ho tayo ng habol. Alright. Sa ngayon ho, dati ho nung Pebrero, 3 lang yung laboratories ho natin. 23 na po yung laboratorio natin. At ang karamihan niya nasa Luzon. Pero meron tayo by May 30 na 78 pa. So, pag kinuwenta nyo yun, almost 100 na yung laboratorio natin by May 30. So, ano ho yung mga sinasabi nating level 5. Pag sinabing level 5 po, kukunan ko ng picture mamaya at ipopost ko po sa inyo. Ito yung mga pwede nyo ng puntahan. RITM, San Lazaro Hospital, UP National Institute of Health, Lung Center of the Philippines, kung taga Quezon City ka, St. Luke's, Quezon City, Medical City Ortigas, Victoriano Luna, Molecular Diagnostics Labs, NCR lahat to, Makati Medical Center, Philippine Red Cross, Chinese Gen Hospital, PRC, PLMC, Philippine Genome Center, UP Diliman, Marikina Molecular Diagnostic Lab, UPPGA, MRL, Singapore Diagnostics, Baguio General Hospital and Medical Center, Bicol Regional, Western Visayas Medical Center, and sa Cebu, Vicente Soto. Yun. So yan ho, green na ho yung mga yan. Ibig sabihin, yan ho, pwede na nyo nang puntahan. So green. Okay. Alin naman ho yung medyo yellow pa. Yung yellow, yun yung mga hindi pa kompleto. Asian Hospital. Yan. De La Salle, Cavite. Hindi pa ho. Level. Jose Lingad, Ilocos Training Hospital. Cagayan Valley Medical Center. Yan. Bataan General Hospital. Yan. Hindi pa mga ready yan. So, ang tingin ko, ito ho. Pag ako nagsuot ng hat, yan ho yung level ho ng atin hong preparasyon. Sa tingin ko, dilaw. Kasi, pag ho green, ito yun, Korea ho yan, Vietnam. Hindi pa ho tayo green. Ito ho, yellow tayo. Ngayon, depende ho kung anong lokasyon nyo based on the healthcare system ninyo at saka yung nyo. Depende ho dun sa magiging analysis. Alright. Hindi ho kasi pwede mag-declare kayo sarili nyo. Yun. Ayan. Oh. Hindi ho pwedeng i-declare na okay po kayo kaagad. Yan. Kasi a-approvean ho ng IATF yan. Hindi ho kayo pwede magsarili. Alam niyo yung ibang sabihin na magsarili. Sa amin sa Mindoro, yung kunyari nadapa ka, uy, nagsarili. Yan, may remedya. Oh, yan. Oh, okay na po ba? O, naintindihan nyo? Okay. Ngayon, ano hong critical natin gagawin? Alam nyo pag doktor ho, laging may mga critical. Ito ho, listan nyo po We want to decongest Metro Manila of the 24,000 OFW. Gusto natin ho yan na mailipat na po sila at makauwi na po kasi kawawa naman po sila. Pero ang rate step, yung personnel ho do sa mega swab natin, swabbers natin, encoders saka barcoders, kailangan natin yan. Lalo na sa DOH, NCR. Di ba po? Nagsolo, nagsarili. Yan. Tapos preparations of the sites. Magaling po dyan si President at saka CEO ng BCDA, si Mr. Vince Dizon. Isa ho sa pinakamagaling na public officials ho natin. Kapuri-puri po. Mobilization of the 294 swabbers. Yan. Tapos, start ho ng mega swabbing. O, dun sa mga late po naka-tune in po, ito ho yung mga mega swabbers ho natin. Ba't ho sinabi mega swabbers? Sa isang hong unit, 250 test booths ho. Yan ho Palacio de Maynila 10 sa Ross Boulevard, Enderan College sa Taguig, Mall of Asia, Pasay City. Bukas ho, bubuksan nabuksan na po yung dalawa, Palacio de Maynila, Roas Boulevard, Taguig City, Enderan Colleges. Po mga kaibigan,
Mall of Asia, bubuksan na po yung test kits. Yan, malaki-laki po yan. Tapos yung Philippine Arena para sa northern part ng Luzon ay May 9, sa Sabado po yan. Ngayon, ang lingkod yung may mission sa Sabado. May mission po tayo. Secret pa, hindi pa natin pwedeng ilabas po eh. Okay. So mga kaibigan, ano ho yung 12 po? Yan, yung 12 dapat nating gagawin. So, ito ho magsulat ho kayo. May ballpen ba kayo? Okay, ito na po. Pinost ko na ho yan pero gusto kong ulitin. Gusto kong explain bawat isa. Yung social distancing measure is an expensive strategy. So, we started with ECQ, then GCQ. So, May 15, depending on the World Health Organization metrics. Ano ho yung metrics na yun na magdi-decide na yung inyong local government unit ay gagawin pong GCQ. 1, is the viral transmission in your area controlled? Number 1. Number 2, is the healthcare capacity in your area okay? Number 3, is the hospital or the workplace ng mga doktor ay okay? Kasi sila yung ating frontliners. Number 3, are there preventive measures or safety measures in workplace and in schools? Kasi, di ba, ganyan ang buhay natin. Either papasok ka or magtatrabaho ka. Tama po ba yun? Oo. Now, have we managed the importation risk ng ating mga OFW? Alam niyo po ba kung ilan daw po ang OFWs po natin? Over 8 million. At ang mga uuwi ay 800,000, mga apektuhan. Ang uuwi po 200,000. Pero ganun po yung mga uuwi, di ba? When are you posting? Bukas ko po kasi i-graphics ko po. Or mamaya pag ready na, ipo-post ko na po. And then i-share nyo, ganda po ng graphics. Okay. And then yung huli, are the communities educated, empowered, and engaged? Okay. And number 2, dun sa 12-point long-term plan, mass testings, targeted and focused nationwide. Nationwide dapat So every locality dapat ready. So we need to diagnose the sick and the healthy. Alright? Di natin pwedeng paglahok-lahokin yan kasi madidisgrasya ang population natin. Establishment of isolation and quarantine areas. Ito na ho yung magiging target natin. Na in the new normal, we need to have a lot of isolation and quarantine areas. Create COVID hospitals and non-COVID hospitals. Ibig sabihin, meron na ho tayong pagdadalhan ng COVID para hindi ho sumama dun sa clean hospitals ho natin to see the chronic cases natin. Kasi yung mga nakaantabay ho magpa-opera ho ng gallbladder stones nila, kailangan meron na yan, yung mga magkakatarak po. Ngayon, hindi ho sila makapunta, hindi makapagpa-check up yung may hypertension, sakit sa puso or cancer, hindi makapag-chemo dahil po natatakot po doon sa ospital or wala pang infrastructure para masabi nating ligtas sila. And then, management of overseas contract. Ito ang number 6. Importante, makinig po kayo. Prepare for the rainy season this coming June to December because of the increased incidence of dengue fever, flu, pneumonia. This is the source of the second wave na sinasabi natin. Kaya ang gagawin natin, magpabakuna na ho kayo ng flu at pneumonia para pag dumating ang tag-ulan, medyo ligtas ho kayo. Doon naman sa dengue, protektahan nyo na environment. Huwag ho kayong magpakagat ho sa lamok. Yan ho yan. Number 7, in your area, have you enlisted the best and the brightest of your colleagues sa medical community? Kasi yun ang tutulong ho yan eh. Let's say sa Mindoro, I think the Oriental Mindoro Medical Society ang ginamit po nilang partner dito, di ba? Alright, in Bataan, ganun din po. Partner with the business sector. Kaya ngayon, ang business sector natin tumutulong kasi alam nila pagka healthy yung environment at ang workplace, makakatrabaho po. So everybody happy po. Prepare the country to transition to the new normal. New normal. Ang new normal natin, naka-mask at saka naka-alcohol. Yan ang new normal natin. Hindi na ho makikita ang bigote ko dito. Na ho. Alam nyo ho pala, ang laki pala ho ng effect ng takpan ho to. Pag ho pala tinakpan to,
Kaya pala pag nagnanakaw po, hindi nyo makilala yung mga di ba pag nag-hold upan sa bangko, hindi nyo nakikilala yung nagnanakaw. Ngayon pwede kayong magnakaw tapos hindi ho kayo makikilala eh. Ang laki pala ng difference pag nakataki po yung ilong nyo at saka ito. Tapos doon nyo makikita, ay, ang gwapo pala nun or ang gwapo. Kasi siyempre, hindi nyo alam eh, di ba? O nagbabago talaga. Ang laki pala ng diferensya nito. Kaya pala sa mga movies, pag tinakapan nito, hindi nakikita. Di ba po? So nakita nyo na kung bakit importante. Yan. Ngayon, anong magiging style in the future na stylish pa rin, kunyari nakaganito ka, pero kita. Baka mauso yung transparent. O yan dun sa mga creative paggawa ho tayo ng transparent po, para kita pa rin yung face. Yun ho magiging fad in the future. Yung kita ho yung parang cellophane or plastic. Pag ngiti mo, kita ka pa rin. So parang nakita nyo na po yung idea yun. Di ba? Ganda nun Para kita pa rin yung close-up smile ninyo. Yun. May naisip na ako Tapos yung alcohol ho, baka ho mabango. Yung parang kunyari, ito ho yung ginagamit kong pabango ngayon yung dirty. Saan ko ba ito binili? Ano ba ito? Lush, sa Lush. Ngayon, kung naka-invento kayo ng alcohol na mabango, pag ginanito nyo, kung bango. So, yun ho naiisip ko ngayon. Maraming kikita ngayon na mabango pala yung alcohol. So, marami tayong, di ba? Nakita nyo yun? So, dalawa naisip ko ngayon na trabaho Gumawa kayo ngayon ng face mask na transparent para kita rin ho yung smile niyo, pati bigote niyo. Dati ho, pag nagpapagupit ako, si Roger ho na barbero ko, inaayos ho ito Ito ho, inaayos yan Tapos pinipigurahan niya. Yan. Nung bata ako, hindi ako nakapag, Kaya, itong bigote, na-maintain na natin yan. So, naisip nyo na. Good idea, sabi nung iba. So, ang magiging uso ho ngayon, yung mask ninyo, transparent, para kita yung close-up smile ninyo. Diba? Tapos yung alcohol, mag-iimbento na para hong perfume. Yan, ito yung perfume. Para pag ginanyo, uy, bango nyo ganyan. Yung, kita nyo na. So, ano yung susunod sa 12-point program natin? Puro kasi pabiruto si Dr. Liachon Generate real-time and more granular data. Ito ho yung pinagtatalunan. Yan. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi pa ho yata real-time data Hindi pa ho Kailangan real-time data. Kasi makakapag-decide late ng 7 days, paano naman mag-a-apply yan? Diba? Kailangan real-time para makapag-decide ka. Ngayon, ora mismo. Pareho lang yun. Para sa Amerika, para madodrawing mo yung yata po. Yan yung pasensyoso naman ho tayo ngayon And then number 11, kailangan may strategic communications ka. Kasi, di ba, sabi ni Steve Jobs, to inform, to influence, to inspire. Paano ho malalaman itong dami nitong datos na to kung hindi ko communicate? Yun nga, sabi ko nga nung nasa hospital ako, paano malalaman yung vital signs nang hindi dire-relay sa'yo? BP ng BP yung nurse, pulse rate ang pulse rate. Alam nyo ba nung na-hospital ako, hindi ako makatulog kasi kakatok ko yan, tapos i-BP ka, tapos magte-temperature ka, tapos heart rate ka. Tuloy, hindi ka ngayon makasnore. Pag pala, ang hirap pag pasyente ka. Sasabihin, Dr. Liachon pala, ang lakas pala mag-snore. Tapos, yung shorts niya may butas pa. Kaya, ang hirap po pala nun. Tapos, hindi ka pwedeng hindi maghilamos. Sa bahay, pwede kang hindi naghihilamos, palakad-lakad ka lang dyan. Diba? Sasabihin niya, hindi pala Tapos, kailangan mag-toothbrush ka pa. Kasi, siyempre, nasa hospital ka. So, ang hirap maging doktor. Kasi, lalo kung pasyente ka. Diba? May hirap po yun. Kaya nung ako'y na-injure ho sa paa ho dati, pwede na. Sa bahay na ho nagpagaling. Kasi para relax ka lang, diba? Yun yung secret niyan. Kaya kailangan pala, pag nasa hospital ka, madali kang lalabas ka agad. Ayaw natin mo hospital. Kasi ayaw natin din na yung privacy natin na nababiolate din Kasi nahiya ka rin, syempre, diba? At ang panghuli,
Kailangan tayo may monitoring and evaluation system, may metric of success. Paano natin malalaman nagtatagumpay tayo? Siyempre, ginagawa ko lang hutong biru-biru sa inyo, pero totoo to, na ang scoring natin ay red, pagka ang performance natin do sa 12 point. Tapos yellow, good ongoing, tapos green, yan. Ngayon, ano ang suot ko ngayon? Ano ang suot ko ngayon? Yellow. Kasi tingin ko, siyempre, hindi pa yata kami ready. Pero may mga ready na pong mga syudad. At malalaman natin yan siguro next week para malaman po ninyo. So, na-explain ko ba? O yung project ng DICT, tuloy po yan. Alam nyo po ba, ang head po ng Signal o yung Chief Information Officer ay isang sundalong graduate ng PMA. Pag tiningnan nyo sa LinkedIn ho yung pangalan niya Lieutenant LT Colho Lieutenant Colonel Francel Tabarlupa. Dako, first place lagi ho. Siya ho yung pinakamagaling doon. So, siya ho nag-aayos ng mga apps ho namin, the ICT. So, yung palang pag nag-PMA ka, pwede ka mamili ng kurso mo later on. Pwede kang engineer, pwede ka palang information tech, pwede kang mag-abogado. Yung kasama ko si Dr. Beno, general. Si Manuel Beno, yung medical director ng Amang Rodriguez at East Avenue. Ako general problem. Pero mag-i-enlist ako dyan, magte-training ako dyan. At ang gusto kong pasukan, Marines. Marines ako papasok, yung magpapaano. Kaya lang, hindi ko lang alam kung kaya ko yung training dyan. Ang nakita ko lang ho dyan, si Mateo ibang level naman ho yun. Pero, yan ho isa sa pangarap ko. Pagkatapos ng COVID na ho ito at magte-training po ako dyan. Kasi malapit lang naman para malaman ko naman yung ginagawa nila. Di ba? So ano po mga learnings natin? Ang dami nating learnings Ang dami kong kinento sa inyong kabalbalan pagpatawad nyo po. Ang dami akong kabalbalang kinento sa inyo. Ngayon, meron akong librong i-share sa inyo. May ligo ako magbasa. I have one at home. Ito, Start with Why. Yan yung hobby ko na walang start with the why. Yan yung sinasabi ni ito is Socratic philosophy. You can only know the answers if you ask the right questions. So, kunyari, hindi mo alam. Kunyari, nagra-rounds ka. Hindi mo alam yung diagnosis. Patient. Doon mo makukuha yung sagot sa pagtatanong Kaya yung mga abogado, ganyan ang ginagawa. No? So, how great leaders inspire everyone to take action? Start with the why. Kunyari, tatanungin mo, why is the patient unstable right now? Sasabihin, Doc, because the vital signs, ganun. So, malalaman mo by asking why. So, yun ang Socratic philosophy. You can only know the right answer by asking the right questions. Ngayon, subukan nyo sa sarili nyo. Bigyan ko kayo ng example. Where are we now? Dito sa COVID. Na-explain ko na sa inyo ito yellow. Hindi pa tayo ready. Traffic light. Where do we want to go? Sa lampas na normal after 2 years or earlier pag may bakuna. Diba? But ang $64 question, how do you get there? Paano ka pupunta doon? Di gagawin natin yung 12-point plan program. Okay? So, masaya daw ako ngayon. Siyempre, ba't ako masaya ngayon? Nakadalawa ho akong dinner. 2 dinner. Kasi bago ko maliso doon, ang ulam ho namin doon, galunggong na 2. Paborito ko yun maliliit na prito. Tapos tinolang manok. So, bumanat. Tapos, dating ko ng bahay, daw ko ni Dr. Beno, si General Beno. Dating ko ng bahay, nagluluto yung anak ko si Jolo. Yan ang ganda Nung nagkaroon ka ng lockdown, natuto sila magluto. Steak ang ulam. Paano nga naman tatanggihan yan? Pero hindi na ako masyado nagkanin. At baka tayo tumaba ng konti at mag-exercise tayo. So, yun lang po, mga kaibigan. I hope natuto kayo. So, tomorrow, mamaya po, ipopost ko or bukas para hindi kayo ma-overwhelm nung colorful graphics. Share naman po ninyo. Maawa naman po kayo dun sa mga hindi nakakaabot po ng mga communications natin. So, ito po si Dr. Liachon. I hope na natuto kayo for today. At kung meron pa ho kayong questions, itala nyo dyan. Magno-notes ho ako. Meron ho akong notebook
Nagno-notes ako everyday. Kino-chronicle ko. Baka pagdating na araw, pati mga pictures, makasulat tayo ng libro or isa hong coffee table book. Importante yan di ba po? So, yun po. Kayo po ay matulog ng maaga at manood ho kayo ng Netflix kung gusto nyo. Manonood ho ako ng John Lloyd yung Second Chance. Basya. Maganda ho yun Panonoodin ko para ma-chill naman ako. So, ito po si Dr. Liachon. Hanggang bukas po. Friday pala bukas. Ang date ay May 8. Swerte ho yan. Pataas Friday ho. May 9 ho. Meron ho mission kami. Pero mission possible. Ayan. So, ito po si Dr. Liachon. Magandang gabi po sa inyong lahat. At hari nawa ay maging okay ang inyong weekend. Salamat po.